Hindi to e-bike ha, but this is a 150cc scooter bago ng Kymco. Pag-usapan natin. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi nakasubscribe at nakafollow pero nanonood kayo. Subscribe and follow at mag-comment at mag-like na rin para makatulong sa video namin. Maliit na bagay sa inyo, malaking tulong sa amin. This is the Kymco Dollar 150. Yes, this is a 150cc scooter. Presyo, 127,800. Sugit nga ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Porma muna tayo mga brother. Unang tingin, kaya mo talaga e-bike. Even if I'm using this around dito sa Bulacan, ang tinatanong sa akin, ano nga ba tong e-bike na to dahil bakit nga daw malakas para sa isang electronic vehicle? Well, it's not. At ganun talaga yung looks niya. Meron siyang pagka-old school feel in terms of how square the accent is. Pero at the same time, modern din yung take. Kung titingnan mo to as plain as it is, para talaga siyang e-bike. Kasi yung harap niya parang mga Wall-E type. Alam mo yung character dati sa Disney ba yun or animation? Para siyang ganun. You have malaki yung fairings dito, and then we have this oval headlight assembly. Pagdating naman sa baba, malaki din yung kanyang front fender. Maganda rin, medyo modernized na yung kanyang signal lights cutting through the headlight assembly right here. And then, looking at it from the side, very basic lang. Pero kung titingnan mo, kapag nakaganyang forma siya, nakababa yung passenger seat dito. Bakit ko sinabi nakababa? Mamaya may function yan, papakita natin sa inyo. Parang mahaba siya tingnan, but in reality, hindi talaga siya ganun kahaba. But, you know, kumbaga nakaka-deceive yung look niya. Very basic, large floorboard over here. Tapos, just a simple combination lang ng kulay. In this case, we have the pearly white combined with the orange. Pagkatapos, meron na ring present yung Dollar na 150 branding. Muffler, sakto lang. Basic lang naman na itim yung kanyang muffler cover. Dual shocks, tapos yung fender neto sa likod. Kadalasan sa mga sporty models, even the adventure scooters, medyo palabas na ganun eh. Napansin ko patapyas, halos pa diretso dito yung kanyang rear fender, and may built-in na rin na tire hugger. Sa likod naman nito, parang ano, ang dating lang naman sa akin eh, parang NMAX version 1, yung malapad na isang taillight assembly na ganun. Pero ito naman, bulb type yung kanyang ilaw dito sa taillight at saka yung mga signal light dito. Pero one big assembly. Yung mga grab bar, solid din naman dito. Parang made of metal na underneath, parang may some sort of a rubber na material. So, very sturdy. And then, pagdating naman dito sa harap, ito yung medyo nakakapanibago if you're going to compare it with the other scooters in its category. Kasi, yung pinaka-panel nito, maliit lang. Ayan lang siya. So, para talaga siyang pang e-bike. Tapos, maliit na naked handlebar. Saktong-sakto lang siya dito. Together with a round side mirrors naman. So, etong forma as it is, yung stock na forma niya, para siyang isang amp up na e-bike. Parang e-bike na naka-steroids. Parang ganun yung dating niya. Kumbaga medyo may pagka-brusko. But if you're actually going to see the setup with all the accessories, may mga bracket, may mga top box and all, mas nagmumukha siyang pang-urban adventure, yung mga pang-camping. Ang naalala ko sa kanya, if you put it together with all the accessories, katulad ng mga nakikita nyo sa screen ngayon, para siyang yung mga Rucos type na more on pang off-road. Ganun yung datingan niya. But as it is, simple, yet very unique in terms of design, etong Dollar 150. Simple yung forma. Kamusta na nga ba yung makina? This has 150cc 2-valve single overhead cam and air-cooled engine na rin itong mga brother. According to Kymco, yung fuel efficiency nito can give you up until 45 kilometers per liter. So kung ibabase natin sa category na 150cc scooter, matipid yun. Kasi yung mga iba, ang pumapalo ng 45 kilometers per liter is yung mga 125cc. Base sa paggamit ko, matipid pa rin. On the few hundred kilometers that I've been using this around Bulacan, medyo lumuwas din tayo ng Quezon City ng isang bagikan, nakakuha ko ng around 40 kilometers per liter. Medyo hatawan, pero na yung iba naman doon traffic, madali isingit-singit. But in terms of fuel efficiency, okay yung numero na binibigay nito. Pagdating naman sa hatak ng motor na to, based on the looks itself, ini-expect ko kasi na ano lang to, sakto lang yung power niya. But surprisingly, malutong
yung response ng makina. So ibig sabihin, kapag inarangkada mo yung throttle mo, talagang maganda yung power na binibigay. So even if I'm overtaking, kahit mukhang mabagal itong motor na to, malakas yung hatak niya in terms of makina. Hindi ko naman nararamdaman masyado na ma-vibrate siya or anything like that. Pero satisfied naman ako dun sa mga initial acceleration, saka yung moving acceleration on times that I really have to do overtaking. Yan, hindi naman ako binibigo. Although, pag napansin ko, pagdating sa speed niya ng mga 70-80 kilometers per hour, okay siya, nag-speed up ka. After mo tumungtong ng mga 80 kilometers per hour, if I'm trying to get to 100, yun, medyo mabagal na yung kanyang progression ng speed. Eventually, I get to 100, 105 kilometers per hour. Hindi pa naman yun yung top speed ko. Yun lang yung inalaw sa akin ng kalsada na meron tayo. Again, we're using the public roads. So, sa mga nakabigyan ng Kymco Dogger 150, and if you're able to test your speed somehow, somewhere safe, i-comment nyo naman sa baba kung ano yung speed na nakuha nyo sa motor na to. Kasi sigurado ko, although hindi naman tayo nagta-top speed talaga dito sa Pilipinas, marami pa rin na na-curious. Kasi sa power itself, okay naman ang hatak ng makina na to. Deceiving lang talaga yung looks niya. Mukhang mabagal, pero malutong yung hatak niya. Brakes naman tayo mga brother. To begin with, before we get to the specifics ng brakes natin, napansin natin, meron tong built-in na handbrake. So, very sturdy. Okay din. No? Tapos may rubbering dito niya, hindi bakal. Oh. So, I'm not sure what the purpose is, pero basta rubber yung material na nagko-cover ng sa handbrake. So, with a simple flip, yan, okay na. Disengage na yung brake natin. So, sa likod, meron tayong drum brake. Sa harap naman, meron tayong disc brake. So, napansin natin, syempre, dahil drum brake, if we're speeding up yung sa likod talaga, kailangan ng alalay ng preno sa harap for you to be able to get that stopping power na kinakailangan mo if you're coming from full speed. Pero kung minor-minor lang naman, okay din naman yung drum brake. So, what's good about this is that yung harap na natin, or the disc brake, so that gives us another level of security in terms of the stopping power. Suspension naman, meron tayong telescopic fork sa harap, and surprisingly okay kasi dual shocks na rin sa likod. So nasaba ko to sa mga ganitong kalsada, yung mga hindi masyadong pantay-pantay. Okay siya in terms of the overall play. Kanina nabigla ang lubak ko bago tayo mag-shoot. Ina-expect ko natutukod siya, hindi naman tumukod yung suspension na to. Sa likod, for its type, I'm expecting na mas malambot yung play nito. Pero on my case, for my weight, I'm about 96 kilos. Hindi masyadong malaki yung play niya sa likod. So, yung lambot na lang ng upuan, it actually makes up for it in terms of riding comfortability. Pero pagdating sa corner, mas stable nga naman siya. Tapos, together with the suspension, speaking of cornering, pagdating naman sa gulong, street tires pa to mga brother. So, sa harap, meron tayong 90-90-12. And then, pagdating naman sa likod, meron tayong 190-10. Oh, sasabihin nyo naman, ay, Gis lang yung gulong sa likod. Parang yung sa ibang motor natin. Actually, yung pagkakalapad ng gulong neto sa likod, hindi mo akalain na Gis lang pala or 10 lang in diameters nung mugs neto. It's actually street tires. Kumbaga, normal threading. Pero pagdating dun sa mga basic cornering, hindi naman natin sinagad ng, ng bakbakan sa banking talaga. Pero it's actually capable. Nakatulong din yung a little stiffer on the side yung kanyang rear suspension, kaya mas stable naman when we are cornering. Pero kung ako yung tatanungin, especially sa build ng bike na to, parang ang dami mong pwedeng mailagay, ang dami mong pwedeng cargo na pwedeng magawa. Tapos yung itsura niya parang more on pang just basic motorcycle, outdoorsy type na pwede mong daging pang camping saka pang adventure. Mas maganda if you can find a way to upgrade your tires, yung dual sport na, yung malaki na yung threading. Yun, sa tingin ko mas babagay ito dito. Tapos lalagyan mo ng mga accessories na sinasabi natin, yung mga bracket dito sa harap, bracket sa likod, tapos may mga side accessories pa. Yun, mas lalabas yung forma niya, tsaka mas lalabas yung function niya. Kasi magmumukha na talaga siyang pangharabas. But for this one, basing it on how I ride it on the streets in terms of kapit ng gulong, performance ng suspension, it's decent. Depende na lang talaga yan sa paggamit nyo. So if you are someone na medyo maraming dadaan ng lubak, na hindi pantay-pantay na kalsada, you can have a little improvement sa rear shocks. Pero pagdating sa harap, at least sa paggamit ko, hindi naman siya tumukod. At saka sa mga cornering, okay, makapit din naman yung stock na gulong niya. Riding position tayo mga brother. For reference, I am 5'10" in height. Sakin natin. So, unang tingin pa lang, kitang-kita mo na ang baba. Ay, no? Ang baba ng seat height ng motor na to. So if you're someone having difficulty na talagang hindi ka masyadong pinagad sa height, you can consider this as one of your options. Feet position,
Isa to sa mga masasabi nating advantage talaga niya. Ang laki ng floorboard, ang laki ng gulay board natin. Walang obstruction, walang parang mga humps dito. It's just free to use, free to occupy, na talagang malayang-malaya yung paa mo. Pati yung mga bagahe mo na ilagay dyan. And then ang napansin ko lang, yung hita ko, at least for my height mga brother, it's a little bit on the higher side. So normally, parang sanay ako nakaganito yung posisyon ng hita ko, no? Pero for the Dogger 150, medyo mataas. Medyo pataas yung posisyon ng hita ko. Yung lapad ng upuan nito, nabanggit ko na kanina, it's really perfect. At least kahit for me, na may kalaparan, may kabigatan, ang lambot tsaka malapad, salong-salo yung puwet ko. Tapos kahit yung angkas nyo matutuwa kasi malambot din yung kanyang upuan sa likod, yung angkasan. Overall ergonomics natin, napansin ko lang, normally for scooters mas nakabend yung siko ko. Ito medyo naka-extend ako. So instead of having that angle dito para mas relax, medyo at least for my height, mas naka-extend yung aking braso. Yan, mapapansin yung mga brother, diba? Mas nakaslant siya dito. I don't know if it would have been better kung mas malapit ng konti o kaya medyo yung handlebar naka-tilt para mas relax lang. Kasi ganun yung vibe ng motor eh. Para sa akin parang ano lang to eh, more on pang chill ride with a little bit of adventure. So magmamatch siya ng ergonomics siya. Kapag itong handlebar medyo napunta ng ganito. Tuturo ko sa inyo kung bakit. Ito kasi yan. Isa sa mga unique sa Dogger 150 is the flippable backseat. Angkasan to. Pag wala kang angkas, you can flip this with a simple press of a button. Ayan na. Sandagan na siya. So kapag tayo ay nagmamaneho, ayan. Kulang lang mag-vibrate to para minamasaya ko. Diba? Pero ako yung nakasandal, sarap na magmaneho, sobrang komportable. Ramdam na ramdam mo. Imagine mo may nakasapo sa likod mo. Pero tingnan mo yung kamay ko. Medyo nag-extend ako if I really want to take advantage of the back seat dito. So kung ito ay medyo mas malapit-lapit dito, ganyan lang magmaneho. Relax na relax lang. Pero nandaga, still very comfortable. Okay pa rin sa long ride dahil sa overall riding position mo. Kung pag mangalay ka, ang laki ng posisyon na ng paa mo, meron ka pang sandagan if wala kang angkas, then yun lang naman yung pinaka-comment ko sa kanya. Another thing is pag sinagad natin yung turning radius ng Dogger, eto yung mangyayari. Yan. For my height 5'10" in height po ako. So sabit siya, hindi ko pa sinasagad yung turning radius niyan. Pag sinagad ko na yan, kailangan kong alisin yung hita ko. I have to get this out of the way. So pag ibabagi ko na, yan. No, isa pa, yan no. Tama talaga siya sa hita, I have to get this out of the way para masagad. So nakikita ko lang naman to, magkakaroon ka ng challenge if you are trying to weave through traffic, yung talagang magsisingit-singit ka, you have to get your hita. Well, you have to get your hita. Kailangan mong tanggalin yung hita mo out of the way para lang hindi sumabit yung manibela dito sa hita mo. But nonetheless, if we're talking about comfort, you're going to consider the back seat, the lambot ng upuan, the floorboard, okay siya overall ergonomics. Ito lang talaga, siguro yung handlebar either sana mas malapit ng half of an inch maybe, for the ultimate riding comfort. And then, yung ating panel, yung ating digital panel, tama lang yung pagkakatilt. So even if I'm riding, basic lang, basic information, I can see it kasi tama lang yung pagkakaharap dun sa rider. And then, kung idalagin mo to sa mga medyo light trail or off-roading adventure mo, not that this is an off-road bike, but if you are, hindi ka mag-aalangan kasi magaan lang siya. Kaya nga sabi ko, mas bagay yung dual sport tires dito kasi pagdating dito sa mga unpaved roads, yung mga dayo ka ng ilog, in case na masemplang ka, hindi ka mahihirapan na buhatin itong motor na kasi ano lang siya, lightweight lang siya. Features muna tayo mga brother. For the Dogger 150, what you're getting is a bunch of stuff actually for practicality. Una, nabanggit na natin ang kanyang napakalaking gulay board. Marami ka magagagay dyan, kahit isang kabang bigas kasya dyan. You have your utility hook right here, and then you have a charging port. Type C na nga lang ito mga brother. So ang mangyayari niyan, and then together with the front pocket right here, pwede mo malagay dito yung gadget. Ang downside lang is kapag umuulan, hindi siya secured. Although malaki siya, ewan ko, kapag sobrang nalubak ba tayo, magagalag ba yung phone. But nonetheless, you can secure it naman that way. And then, digital panel na tayo. Tapos ito yung pinaka-expression niya. Ayun, di ba nakasmile sa'yo? Yan, kilay pala yun. And then, yan. So, for the digital panel, very basic. A little playful when it comes to the font settings or font choice.
So what we can see is the odometer, the trip meter, and clock, and also the built-in voltmeter. Importante kasi wala nang kickstart itong motor na to. Yan. And then, some of the basic items, meron ng built-in passing light, meron na ring built-in hazard light, dito naman yan sa kanan. And then for some reason, meron siyang engine kill switch. And then for the fuel tank access, you don't have to dismount kasi nandito na lang siya. Yan. So, very convenient in terms of refueling your scooter. Ngayon, for the fuel tank, this houses 8 liters worth of fuel. So, nasa 40 kilometers per liter yung consumption ko. That's about 320 kilometers in one full tank. Malayo-layo na rin mararating mo pagdating dito kay $150. So, very basic features. Nasa sa'yo na lang talaga kung how practical it is for you, and also syempre given the price point. Sa luggage compartment naman ito mga brother, so pwedeng maangat itong rider seat. So, yan. So I doubt if magkakasya ang full face helmet dito, so malamang hindi dahil ito lang yung pinaka space niya. Even an open face helmet medyo alanganin na magkasya siya, but I do have my extra shirt, I do have my small backpack na may mga gadgets ko rin yan. Kasya naman siya dyan, maybe another refreshment or some gadgets kasya. Isa sa feature nito is more on mechanical. Kasi pagdating dito sa passenger seat natin, ulitin ko, kapag solo ride lang kayo, you have the option to flip this. Yan o, isa pa. With a simple press of a button. Tapos baba. And then once naka-flip na to, ito namang rack sa kanyang likod, you can have additional baggages dito. Yung grab bar nito, yan, merong slot if in case may tatagi ka dyan. Gaya nga ng sabi ko, pwedeng magbitbit ng marami-raming gamit. This actually has an option na ilabas pa yung bracket na ganito. Ayun o, diba? So, kung nakita nyo yung nasa Makina Expo, ang nangyari doon is for the bracket ng top box dito nakalagay, ini-extend na lang niya. In case may aangkas sa'yo, ibababa mo lang tong ganyan, yung top box bracket mo nandito. But, if in case kailangan mo medyo mas-secure, syempre, yung weight, kung sakasakaling mabigat yung dala-dala mo sa top box mo, just flip this on, and then, pasok mo to para yung top box mo nandito, mas malapit sa center of gravity. So, mas okay yung weight management. So, it's very flexible. Wala itong mga high-tech features. It's really just basic mechanical features. Masasabi nating mga practical na features na meron tong motor na to for your daily rides, for your daily commutes. Okay mga brother, take note lang, napansin ko lang na if you're riding sa medyo malubak, ito, di ba dito yung upuan na to, maririnig mo siya na talagang medyo humahampas siyang ganun. Kung malubak lang naman. So, it may take a little bit of getting used to. Pero syempre, obviously, kapag nakaangat naman yung upuan, wala na. Pero kapag nakababa siya, yan, meron kayang maririnig na konting alog dito sa likod because of the flippable backseat. O nga pala mga brother, baka umandar kayo, tandaan nyo, ito kasi wala tong side stand kill switch. So baka lang kasi nasanay kayo sa mga motor na may side stand kill switch, especially sa 150cc category. Ayun o. So just be wary of that, kailangan nakatupi pa rin yung side stand. And this is our motorcycle feature for the day mga brother. This is the Kymco Dogger 150 sa presyong 127,800. Sulit nga ba para sa'yo ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan para hindi ka magkohege sa iba't ibang mga motorcycle news, reviews, and tips. Be sure to follow lahat ng mga social media page natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till our next video mga brother. Peace.